Welcome to Tina Talks podcast produced by the Human Rights Development Organization. In this channel, we are going to talk about the reality of human rights. Ating alamin ang iba't ibang karanasan na maaaring naaayon o hindi naaayon sa karapatan ng bawat individual. Samahan niyo ako at sabay-sabay tayong matuto kung ano nga ba ang karapat-dapat sa bawat isa sa atin. Araw-araw, makinig sa tambalang DJ Brian and Bettina. Double exposure. Double exposure. Fresh sound. Feel good usapan. Gano'ng kabilis to dapat? Pack na pack sa kasiyahan. Double exposure with DJ Brian and Bettina. Monday to Friday, 11:30 a.m. to 1 p.m. Dito lamang sa 94.3 FM, DWIZ. All right, welcome back to Tina Talks podcast. But this time, it's not only me. Obviously, as you can see, hindi na lang si Tina ang nagsasalita. Tina Talks DJ Brian. Yeah. Yun, hello. Welcome, DJ Brian. So as you can see doon sa ating opening, before we had a program, that was pandemic, no? Medyo matagal na. 2020 ba yan? Parang ganyan, 2021. Oo. Some, Eh, sometime like that. Yes, oo. Parang Yeah. I think may pandemic pa rin during that time. And there's a lot of transitions happen sa aming mga buhay-buhay. Yes, Yes. ako ay nagkaanak. And then si DJ Brian, I think because of work, I think until now, you are already part of the government, Yes, which that's why we invited him sa ating channel in this program. And we really do hope na makasama natin siya for long period of time because marami tayong mga inputs and insights talaga na makukuha sa kanya being part of the government and ako naman as a private citizen. All right. Yes. And since this month we are celebrating women, sineselebrate nyo lang naman ang lahat ng mga kababaihan. Happy Women's Month sa lahat. Yes. Yes, thank you. At sa lahat ng all all what do you call this? All women wearing different hats. Single ka man, mother ka man, working mom ka man, or ano man. Happy Women's Month sa ating lahat. And because of that, yan ang pag-uusapan natin sa ating episode today. And Yes. DJ Brian. Disclaimer lang ako saglit, Tina. May disclaimer ako saglit kasi baka nakikita nila yung si Oli sa gilid. That's okay. Kasi dito sa channel natin, we promote inclusivity. Wow! Yeah. Okay lang Ayun. yan. Yes. Ako din, kaya din ako na ganito kasi ang setup natin, bahay-bahay lang tayo. So may mga susulpot dyan. Tama. But, yeah, speaking of bahay, DJ Brian, ikaw ay lumaki ng puro kababaihan ang kasama mo sa iyong bahay. So, how is it growing Yes. na puro kapatid mo ay babae plus, of course, your mom? Actually, baby ako eh. So, naalagaan ako ng bunso pa ako. So, yung dalawang kapatid ko ay older sa akin. Tapos yung nanay ko, syempre. Of course, nandun naman yung tatay ko. Pero, growing up, syempre bilang bunso, tapos only boy, parang most of the attentions. Pero actually, pag bunso ka, talagang kawawa ka rin. Ikaw lagi yung utusan. True, Pero bunso masaya. din ako. Diba? Pero masaya naman kasi syempre nandun yung mga kapatid mo tas maayos sila na mag-guide sa akin as I grow up. Mhm. Yun. So masaya ang paligid kahit na puro babaihan sila sa paligid. Paano yung Yun. adjustment sa loob ng bahay? So, paano nag-work yun? Mga gamit, mga tricks sa buhay? No, siguro medyo bata-bata pa ako, dumating na sa point na nakahiwalay na ako, may sarili na akong kwarto. So, sila may mga sarili din kwarto. Siguro, I think it's one of the main role na ginawa ng
nanay at tatay ko is bigyan kami ng kanya-kanyang identity at sari-sariling lugar para meron kami kanya-kanyang space. So I can live on my own sa maliit na kwarto and ganun din yung mga kapatid ko. Pero syempre, from time to time, yan, kumakahuli yung aso. So from time to time, nag-invade kami ng kanya-kanyang kwarto. 'Di ba? Yung mga syempre mga bata, magkakapatid, hindi naman gano'n kalalayo yung edad namin. So, though yung sinundan ko 5 years bago ako nasundan eh. So, medyo hindi pa rin gano'n kalayo. Pero yun, so hindi hostile yung environment kasi masaya siya. So, syempre since tatlo lang kami, mas maganda din yung bonding hanggang sa tumanda. Mm. So Yun. speaking na matanda na kayo ngayon, or syempre matured na kayo, may mga Yeah. needs ba yung bawat isa and how do you support them? We help each other, lalo na lahat kami working. Lalo, praise God kasi merong gano'n, no? So, siya, we can support one another kapag sino yung may kailangan. I think it's one of the good things na nangyari na maganda yung bonding namin magkakapatid na very united kami. So whenever someone needs something, kung kaya din lang, we provide for each other. So and kapag kami halimbawa may sakit, ganyan, we see to it na nandyan kami para sa kanila or sa kanya. Ganon din sila sa akin. So I think it's very important na yung maganda din talaga na foundation ng family ng Pilipino, yung close family ties sinasabi, 'di ba? So, I'm blessed to have those kind of relationships with my siblings. So, actually meron kaming chat box nakalagay, siblings. Tatlo lang kami syempre. Wow, sweet. Yun, ganun kami. May ganun din ba kayo? Oo, meron kami ganun. Well, ngayon, may kasama ng mga pamangkin. Oo. Ah, Mm. okay. Well, Yun sa normally, amin, kayo lang I mean, magkakapatid. kapatid lang. Oh, Mm. Well, yun. normally naman yung mga help, ako kasi personally, yung help na sinisik ko sa brother ko, sa kuya ko naman, is minsan Mm. kailangan ko mag-drive, may mga errands, and yung mga masculine ba na work, na Ay, yun yung mga nakita ko yan kailangan. sa'yo, 'di ba? Magkasama tayo. That's one of the good things din na notice ko sa'yo. Yung mga ginagawa mo ay kayang gawin talaga ng babae. Pinatunayan mo na hindi siya panglalaki lang yung mga ganong bagay. Kaya din naman talaga. Ikaw yung nagmamaneho, ikaw yung gumagawa ng mga bagay-bagay na dapat ginagawa ng asawa mo. Oo, but alam mo yun, marami tayong marami talaga tayong responsibilities na lalo na sa aming mga women, parang we are designed to do multitasking. And Mm. ako din, based on my observation, marami din ako mga masculine side ko na minsan kapag kaya ko, para lang matapos na yung trabaho, ako na lang yung gagawa. And Mm. speaking of those, let's just give or cite some examples lang ng mga women that, hinahangaan natin sila because somehow medyo mahirap, very challenging yung kanilang role. Like for Mm. example, let's start off with single moms. May mga kilala ka bang single moms? Ako, Meron. hats off ba? Ako sa mga single moms. Kasi hindi ako single mom, pero mahirap din. May challenges na rin akong ina-experience. How much more those single parents or single moms, 'di ba? At lalayo pa ba ako? Yung dalawang kapatid ko ay single mom. So, and I'm very proud of them. So, nakita ko habang tumatanda kami kasi syempre hindi nag-workout yung mga relationships nila pero both of them meron din silang tagdadalawang anak. So, they
lumaki yung mga batang yon ng maayos. Puro sila actually matatalino at all of them actually are achievers now. So yung isa nasa ibang bansa na, yung dalawa ko naman pamangkin, isa lawyer na, so isa naman nasa government din, yung isa naman nagtayo na ng business. So these things actually nakita ko yun sa mga kapatid ko na despite of all the challenges na meron dahil hindi madali na mag-raise up ng mga bata no or tawag dito hawakan mo yung pamilya mo ng kayo-kayo lang at walang katuwang. Pero nakita ko kung gaano sila katatag at gaano din kabuti ang Panginoon na nag-provide sa kanila all this time. So, I'm proud of those people. Yung mga single mom na yan, nakakatuwa sila. Makikita mo na mas gigil sila to push and to work harder and strive more para sa ikabubuti ng pamilya. Yun. So, Yes, that's true. Mas ano sila eh, mas may eagerness, mas yes. motivated sila kasi alam nilang there's no one eh. DJ Brian, na-mention mo kanina na, 'di ba, parang very bonded talaga yung family ninyo, which is ako talaga, I personally, ano yun, na-witness ko Witness. yun. At nakasama din ako doon. But during the process nung pagiging single mom nila, lalo pat maliliit pa yung mga bata, that I'm really proud of them also. Grabe yung mga narating at mga bright, hindi lang bright, talagang good Mga looking nasa pa, 'di ba? Sige. Sinabi mo yan eh. okay. So, Sige, ano yung tanong? aside from family, ano mga support that they needed during that time? Um, I cannot say na yung father image. Mhm. Para ba sa mga pamangkin na tinatanong mo o sa mga kapatid? Sa mga kapatid. Like, Kapatid. syempre, nandyan kayo as a family, you support one another. Pero, of Ah, course, there will be times na meron silang support na hindi kayang i-provide ng family or yes. loved ones. Like, is there Nung any panahon support na kailangan? nung panahon na buhay pa yung tatay namin, actually yung tatay namin yung nagsa-stand na bilang father figure doon sa mga bata. Okay. Ganon din yung mga pangangailangan ng mga kapatid ko bilang mga single mom. Nandun lagi yung tatay ko. Mhm. So, kahit na ano, errands, lalong-lalo na mga gawaing pang lalaki na mga sinasabi, 'di ba? Mga patayo ng bahay, paggawa ng ganito, pa um, name it, na nabibigay ng tatay ko. And then nung nawala yung tatay ko, I have to stand up. I have to I have to do kung ano yung nasimulan niya. Mhm. Actually, along the way naman, nagtutulungan na kami kasi hindi na rin naman bata yung tatay ko ng time na yun. So, magkatuwang na kami. Hindi na rin naging mahirap sa akin yung transition nung nawala siya kasi I stood up and I have to take care of my siblings para i-provide at matulungan sila sa mga pangangailangan. Not just financially kasi actually mas magaganda ang mga trabaho nila sa akin, no? Pero being there emotionally and physically, I think it's very important na maramdaman nila na meron silang mga ganong support when it comes to those. Yun. So, hindi din siya naging mahirap kasi kailangan na nagagawa na natin ng medyo mahaba-habang panahon na. Yun. Now that you're in the government, ano bang mga support ngayon ng government? Meron bang programs for like single moms? Yeah, merong may single parent 'di ba? May single parent act. Parang Mm. katuwang siya ng senior citizens, tapos PWD. Meron ding support sa single parent. Yeah, may yung yaya ko may ganyan, solo parent na Oo. ID. Mhm. Mm. Which is they are So, entitled to
Ang alam ko kapag below minimum wage ka, may Mhm. allowance 'yun, may allowance din. Not unless kung halimbawa katulad niyan mga government employee or medyo mataas-taas ang Mhm. sahod, hindi na ata kasama doon sa allowance. Pero yung mga benefits, I'm not so familiar about the benefits, pero mukhang maganda naman. At the same Mhm. time may group support kasi ano sila, associated sila with one another. So Mhm. may mga regular meeting sila bilang solo parent. Siguro I don't know kung paano, baka meron silang mga programs na ina-address din yung mga yeah, oo. If I remember it right, may mga meeting sila na empowerment. Mhm. May power sila to encourage siguro kung ano yung pupuwede nila maitulong sa mga solo parents. Yun. So Mm. maganda yan para sa kanila. That's true. And I believe marami ring mga private na communities, lalo na ngayon sa social media, marami ring mga private community group, support Yes, group sa so lahat ng mga solo parents, ma'am. Kasi it's really hard to raise a family, no? Na ikaw lang oo, yung mother and father. And there are situations din na single mom ka, tapos, unfortunately, doon ka nag-raise ng family sa lugar na hindi ka taga doon. Well, mas oo, mahirap yon, 'di ba? That's a different story. But generally, it's really hard to raise a family na ikaw lang, solo ka lang. Kasi family is designed na may mother and father. So, yes, oo. siguro based on your experience, DJ Brian, ano yung maa-advise mo if doon sa mga taong you know someone, not just your family or kapatid in your case, if meron kang kakilala na single mom, anong support yung kayang pwedeng maibigay? Kaya natin maibigay. Mhm. I think katulad ng ganito kasi, ako I would always base on the experience. Like naranasan ko, nakita ko um, kung papaano na inaddress yung mga bagay sa pamilya ko, particularly sa mga kapatid ko na Mhm. solo parent as of the moment, at for a long time. So, kung puwede kong mai-share, maibahagi sa kanila yung naging experience namin or papaano natin na-address. Siguro yung mga simpleng, tanong at mga na kaya nating sagutin, puwede nating i-address yun sa kanila, puwede nating ibigay. At the same time, halimbawa nasa gobyerno, puwede silang i-plug in, puwede silang i-assist Mhm. o be enrolled and mai-guide sila, meron tayong ganitong program, puwede kayong pumasok dito. So, maganda din ano kasi, I think ino-orchestrate talaga ng Panginoon yung mga bagay-bagay for you to kung saan ka ilalagay. So, you can be of help to people around you. So, yun I think yun yung mga nakikita ko. That's very Mm. true. And thank you pala sa pag-assist sa akin sa anak ko. Oo naman, Oh, 'di siyempre. ba? Sabi niya si DJ Brian na nag-a-assist din sa'kin as a working mom. Well, actually, Oo, DJ Brian, as a woman, isa lang yang sangay yung single mom ka. Marami pang situations and challenges yung pinagdadaanan ng isang babae. And hindi maiiwasan that we do a lot of roles. Well, in my case naman, going back to support, no, here in Sikihor, just recently, DJ Brian, I know nakita mo rin siguro sa post ko, I have this small business lang naman yes, for yes, I saw children. Yeah, for Little kids. City. Oo, kasi walang palaruan dito ng mga bata. So, Oo, kailangan pa nilang tumawid sa isla, sa Dumaguete para lang maiwanan yung mga particularly toddlers. So, oo. ako kasi I'm a mother of two toddlers. So, I feel them. I feel the need. It's very costly. And yung ano lang ba, yung feeling na may maiwanan lang ako saglit, makatrabaho lang ako ng 1 hour. Yes, It's oo. already a big help. And then, Mm. along the way, marami akong natutunan, marami akong observations na hindi lang pala siya help sa nanay,
at the same time, help din siya sa mga kids. Those children na, they have special Yes, so needs. may Which yes, is, oo. ako din, I can also relate to that. Na there are parents, may mga magulang na they are very thankful na tinatanggap namin sila doon sa Mm. playhouse. Actually, I have a very simple program, parang play school program. Play-based learning siya na it's more on socialization, it's more on mga play-based learning lang, parang mga grip nila, and then Ah, interaction with other kids. Yung mga ganun lang. Kasi maraming sa generation ngayon na isa lang yung anak. I think in my generation, kasi usually yung mga nag-e-enroll sa amin is kaedad ko yung mga parents. So they're mm. very thankful na number one, may tumatanggap sa anak nila. So we promote inclusivity kasi doon. So I really push Mm. for that as my personal advocacy. And at the Mm. same time, yung mga working moms nga, na, "Ma'am, pwede bang ganitong oras papasok, ganitong oras ko ihahatid?" Sabi ko, "It's okay. It depends on your availability." Kasi makikita ko naka-uniforme pa yung mga nanay, paghahatid, magsusundo. Tapos alam mo yung feeling na after mong ihatid, babalik ka na naman sa trabaho mo. So Oo. sobrang ang daming nangyayari sa sa isang kababaihan, which is sabi ko nga kanina 'no, nature naman sa amin, dinesign kami ni God na we can do multitasking. Kaya I think ganito talaga kami. Kaya we Kaya can do nakakatuwa din talaga mga kababaihan talaga. I mean like working moms 'no? Sobrang alam ko namang sobrang proud ka sa'kin. Wag mo na i-mention. okay, yes. Proud na proud talaga ako sa'yo. Yeah. Okay. So, having said that, let's have a quick break. Magkakaroon muna tayo ng news break, of course, para to keep updated din sa lahat ng mga pangyayari ngayon. Not just we celebrate Women's Month, but ang daming ganap ngayon sa Earth. Sige, DJ Brian, take Yeah. it away. Sige, ito yung news break natin ano. So magandang araw, narito ang inyong news break para sa mga mahalagang kaganapan na may kinalaman sa ating mga kababayang Pilipino sa ibang bansa. Ayon sa Department of Foreign Affairs or DFA, siyam na overseas Filipino workers mula sa Iran ang ligtas nang nakabalik sa Pilipinas matapos ang tumitinding tensyon at kaguluhan sa Middle East. Ang kanilang pag-uwi ay bahagi ng patuloy na repatriation efforts ng pamahalaan upang matulungan ang mga Pilipinong naapektuhan ng conflict sa rehiyon. Bukod sa mga OFWs mula sa Iran, kinumpirma rin ng mga opisyal na umabot na sa 32 Pilipinong manggagawa mula sa iba't ibang bahagi ng Middle East ang nakabalik na rin ng bansa matapos nilang lumikas mula sa mga lugar na may banta ng kaguluhan. Ayon sa DFA, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng mga embahada ng Pilipinas sa mga lokal na otoridad upang matiyak ang kaligtasan ng mga Pilipino sa mga bansang apektado ng conflict. Pinapayuhan din ang mga OFW na manatiling alerto at makipag-ugnayan sa pinakamalapit na Philippine Embassy o consulate kung kailangan nila ang tulong o proteksyon. Samantala, patuloy ring minomonitor ng pamahalaan ang sitwasyon sa Middle East upang agad na makapagbigay ng assistance kung kinakailangan. Hinihikayat din ang mga Pilipino sa rehiyon na sundin ang safety advisories at manatiling updated sa mga opisyal na anunsyo ng gobyerno. Sa gitna ng ganitong mga sitwasyon, muling naipaalala ang malaking sakripisyo ng ating mga overseas Filipino workers. Marami sa kanila ang nagtatrabaho sa ibang bansa upang mabigyan ng mas magandang kinabukasan ang kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Ngunit sa panahon ng krisis, mahalaga rin na masiguro ang kanilang kaligtasan, ang proteksyon at karapatan bilang mga manggagawa. Patuloy nating ipanalangin ang kaligtasan ng lahat ng ating mga kababayan sa ibang bansa at ang mabilis na pagbalik ng kapayapaan sa mga lugar na apektado ng kaguluhan. Yan po ang ating news break. Manatiling informed at manatiling ligtas. Yes. Yeah. And while listening to your news, DJ Brian, alam mo una ko Mm. naisip, maraming nanay na OFW, maraming babae Yes. Oo, actually. totoo. Totoo yan. At I just wonder kung paano yung pakiramdam nung ako for them na nandun ka sa sitwasyon na nagkakugulo at nagkakabombahan sa labas.
Sa atin kasi madaling sabihin na, o sige, nandun yun na. Hindi madaling sabihin. Pero halimbawa, tayo bilang may pamilya, may nanay tayo na nandun sa ibang bansa. We worry, of course, nagwo-worry ka. Pero pa iba yung nandun ka sa sitwasyon, Yes. 'di ba? Yung ikaw yung tumatanggap or nakakarinig ng bomba sa paligid mo or kaguluhan na nakikita mo o alam mo na anytime po pwedeng tamaan yung area nyo. Iba yung pakiramdam nun eh. Tayo dito sa Pilipinas, we can pray, we can um, connect sana kung okay pa yung komunikasyon, kung pwede pa mag-connecta sa kanila. Pero I just hope and pray talaga na maging maayos sila at matapos na 'tong kaguluhan na 'to. Kasi hindi na maganda sa pakiramdam din ng mga tao, ng mga lalo na ng may pamilya sa ibang lugar. So sana po matapos na 'to very soon. Yes, let's keep praying for that. And Mm, lalo na kung breadwinner ka, no? Kasi parang yes, ikaw so lang inaasahan na nandoon and parang there's also a feeling of you na gusto mo na umuwi because you wanna see your family. But at the same time, paano kung uuwi yes, ako? Sino papaano nang kung ano bubuhay? dadatnan ko? Totoo 'yan. Pag-uwi ko sa Pilipinas, ano yung dadatnan ko? May trabaho bang naghihintay sa akin? Sasaluhin ba ako ng gobyerno? Or meron bang ibang yung naibibigay ko na na pagpo-provide sa pamilya ko, will it still be the same amount or yung kung gaano kalaki yung naipo-provide mo sa kanila? Hindi natin ano no, hindi natin masabi kasi siyempre yung sitwasyon na yan ay iba-iba talaga sa panahong ito. So we can only hope for the best. That's true. All right, PJ Mm. Brian, as we close, I have one question for you. Mm. Well, kasi dahil kami ang sineselebrate ngayon, ikaw yung tatanungin ko as we close. Yes. Sabi, Okay. sabi nga natin kanina, maraming responsibilities ang mga kababaihan. If you were given a chance in one day, o hindi na tayo lalayo, doon na lang sa mga kapatid mo, sa mga ate mo, if Mm. you will wear one hat, one of their Diyos ko. responsibilities in one day, napagusto ka. O, di ba? Kasi nga, hindi madali. But Hindi you're talaga given madali. an opportunity to wear one hat in one day. Ano yun? Puwedeng magbigay ka ng options para lang may idea ako anong klaseng hindi ko kasi maano, ma-identify sa dami ng sinusuot niyo, 'di ba? Okay. Ano ba yung mga ideal na dapat po puwede naming saluhin bilang lalaki? Well, number one is mag-alaga ng bata. Okay. Pangalawa is mag-prepare ng pagkain. Pangatlo is, ano pa bang mga pwede? I guess yun yung pinaka-major sa ngayon. Okay, I think kaya kong gawin lahat 'yun. Nagluluto kasi ako, so gusto ko magluto at, I take pleasure doon sa mga kapagka nakikita kong natutuwa yung mga nilulutuan ko. So, naliligayahan ako sa mga gano'ng part na, ay nakikita ko, ay nasarapan siya sa luto ko. So, I'm happy with that. At the same time, I think I can take care of my pamangkins kasi, um, naman ako siguro sa tatay ko yung from time to time I connect with them. Actually, almost daily, I I see to it or meron akong constant na kausap na, "Oh, kumusta ka na diyan? Ano ng balita sa'yo?" Yung mga gano'ng bagay. So, I think in those small parts or small acts na gano'n, malaking bagay na 'yon sa mga pamangkin ko at sa mga bata. So, I can do those things. 'Yun yung siguro yung mga hat na pupuwede nating isuot 'no? Okey 'yun. 'Wag lang I think, magbuntis. kaya mo din siya gawin for me. Yung magluto. Pero yung mag-alaga ng mga anak ko, baka hindi. Kasi maliliit pa eh. Yun na nga, oo. Kaya nga siguro Pero, kinuha yung responsibility dun sa mga pamangkin ko kasi malalaki na.
Pero whatever help it is, sobrang malaking bagay talaga siya sa amin na at Natulong least ka. mabawasan man lang kami ng isang gagawin namin for one day. With that, thank you very much, DJ Brian, and let's Thank you, continue to Tina. support and help all the Yes. women out there. Maraming Of course. salamat! Again, happy Women's Month sa lahat. Thank you very much for inviting me. Thank you! Thank you. This has been Tina Talks produced by the Human Rights Development Organization. Thank you for spending time with me today. Don't forget to stay connected. Follow us on Facebook at tinatalks.hro and on TikTok at tinatalkshRDO. Until next time, let's keep the conversation going.